Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag niyo kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mainit-init pa ito na interview dito kay Congressman Dan Fernandez hinggil nga po sa bigla o pagdating ni Jimmy Guban, na kung saan marami po siyang isinalaysay at may naidawit nga ho siya na kung sino ang mga involved sa nasabing mga shipment na yan. So alam naman po natin mga ka-action, sa kanyang ibang part na mga sinasabi is wala po siyang personal knowledge, pero naniniwala po tayo na ang kanyang mga salaysay ay pwedeng maipagtugma-tugma sa mga nagsasalaysay din katulad nila Eduardo Asierto kay Colonel Asierto, mga ka-action, mga kakamping. So dito po mga ka-action, marami kasi ang nagsasabi na mga iilan sa atin ng mga kababayan na ang testimony daw ni Jimmy Guban ay napaka-hearsay. So makikita naman po natin sa nasabing salaysay na hindi po siya ini-interrupt. So habang nagsasalita po siya ay tuloy-tuloy po ang kanyang pagsasalita. Kaya nasabi ng ating mga ilan sa mga kababayan na hearsay daw mga ka-action. At syempre sabi naman ng may mga issue din po na lumalabas, kaya daw binuo ang Quadcom para atakihin daw ang Duterte ho mga ka-action. Pero hindi po yan totoo ha. Yan po ay mga comment lang ng mga ayaw sa mga katotohanan. Okay? At marami din ang nagsasabi na personal political harassment. Pero alam naman po natin ang katotohanan. Basta yung mga nagsasabi ng mga negatibo is against po yan sa mga investigasyon para malaman ang katotohanan. Yan po ang totoo mga ka-action. So dito nga po, sinagot sila dito ni Congressman Dan Fernandez kung bakit nakarating ito si Jimmy Guban sa nasabing last hearing ng Quadcom noong Friday po mga ka-action. So dito po, pakinggan po natin ito mga ka-action ang kanyang sagot sa maraming katanungan mga ka-action. Ito po na sa ating linya si Chairperson ng House Committee on Public Order, si Congressman Dan Fernandez po ng Laguna sa napaka-importanting isyung pambayan. Go ahead. Good morning po, Congressman. Hi, good morning Boss Ted, saka DJ. Magandang umaga sa inyo, saka sa mga nakikinig. Magandang umaga po, Congressman Dan. Congressman, yes. Ano po ba ang kaugnayan nitong si dating BOC Intelligence Officer Jimmy Guban dito sa sinasagawa ninyong Quad Committee hearing dyan sa Kamara? Bakit po bigla siyang napasok at nadamay? Yun nga sumulat kasi sa amin. Siguro mga, I think a week ago, nung sumulat siya, tinignan namin yung veracity ng kanyang letter. So nakita namin na meron siyang sinasabing nag-retract siya ng kanyang mga sinabi doon sa testimony niya sa Senado na nililink niya yung si Michael Yang. So basically, ang iniimbestigahan namin nung ako kasi nag-start na ako na investigation ko sa mga police last year pa. So ngayon naman doon sa kila Dangerous Drug, nung inimbitahan namin si Asierto, nabanggit din yung Michael Yang. At nung inimbestigahan ko yung Pogo, nabanggit din yung Michael Yang, yung kapatid ni Michael Yang na meron bank transaction kay Alice Go. So nakita namin na posible na may link. And that's the reason why pinagbigyan namin na maimbitahan siya doon sa Quadcom. So basically doon nag-start yun sa letter na pinadala niya sa amin. And the Quadcom have decided na i-accommodate yun. Unfortunately, humaba yung issue yun. Hindi na namin natakal yung ibang mga important issue as well. But of course, itatakal namin yun sa susunod na hearing. Kong Dan, yung sinasabi niyo po na sulat nitong si Jimmy Guban sa inyo po, naka-address mismo sa isa sa mga head ng Quad Committee or sa apat na Quad Committee po? Kanino po naka-address mismo yung sa amin, sa apat. Sa apat.
At basically, ang nilalaman ng letter is yung kanyang yung kanyang nalalaman. At doon nga nalaman namin na nagkaroon siya ng recantation noong October. Oo. At na-file niya to judicial affidavit sa korte. Kaya minsan nga nagtataka kami ba't inaakusahan kami na namumulitika daw kami na scripted to. Basically kasi tinatanong ko nga si Jimmy Guban bakit nag-recant ka. Kasi iniisip ko nag-recant siya just this month or just now. Mm-mm. Kasi nga kung ngayon lang siya nag-recant, basically makikita mo baka merong sinister na plot na lituhin kami, di ba? Pero we found out na yung kanyang recantation nung October pa. So basically hindi pa kami nag-i-start at hindi pa nag-aaway yung unit team, wala pang ganun. Kaya bibigyan mo ng weight yung kanyang retraction doon sa korte since sinabi niya na hindi talaga si Asierto yung nagpasok noong 6.4 billion na shabu during that time. Saan niya po ginawa yung recantation niya? I heard sa yung nag-hear ng kanyang kaso sa korte. Hindi ko alam kung ano yung exact na ng number ng RTC, but yung judicial affidavit niya which submitted to us, hindi ko lang alam kung ano yung specific na court. Sabi sa mga balita, yung mga nabanggit na pangalan nitong si Jimmy Guban ay ipapatawag niyo daw po sa mga susunod na pagdinig sa Kamara. Oo, pero siyempre titingnan muna natin yung kung mako-collaborate. Like for example kasi may mga binanggit siya. Hindi naman niya direct knowledge yung kay Pulong, kay Man, kay Michael Yang na ang nagsabi lang naman noon si Small. So basically patawag muna natin yung mga talaga may direct knowledge, like for example yan si Small, tapos yung Pony Chen na sinasabi niya, saka yung tatlo na may-ari ng consignee. So siguro doon kami magsisimula para at least makita natin kung kailangan natin patawag pa yung iba. So basically kasi nung mga binabanggit niya yung mga yon, parang nakita natin kung patatawag natin, wala rin naman siyang direct knowledge doon. I think hindi pa appropriate time for them to be called sa hearing. Oo, sa inyo na rin po nang galing yung iba dun sa mga isiniwalat niya parang hearsay lang, Kong Dan. Yes, so correct, magkakaroon correct. po ba ng epekto itong naging panibagong pahayag ni Jimmy Guban dun sa ginagawa ninyong investigasyon ngayon? Kasi baka malihis po kayo dun sa talagang dahilan kung bakit binuo itong Quad Committee. Hindi, kasi ang sa amin talaga, one of the issue that we tackle is yung sa drugs. Yung bakit ang Pogo may ginagamit na drug haven. So basically, sino nagpapasok ng mga drugs doon sa mga Pogo? So kasi makikita mo may mga tunnel din sila yung binisita namin. Tapos ang laki ng mga area. So kasi yung isang nahulihan ng 3.6 billion na shabu doon sa Mexico, tandaan mo yung ADM na yon connected kay Michael Yang. So, doon ka mag-iisip, bakit doon dinala yung mga shabu doon sa warehouse na yon? Na nakita namin, pinuntahan din namin, at ngayon yung AD Yang, hindi namin alam kung ano relasyon kay Michael Yang. Pero pag pinagtugma-tugma mo yung mga korporasyon, magkakasosyo sila. So, isa lang yun sa mga issues that we are tackling, yung sa drugs. Kasi ang isa pang pinapokus namin dito, yung perpetration ng mga, like for example, hindi na nga natackle yung 66 na foreigners na pinatay during the span of 1 year. Yun sana talaga yung ipopokus namin nung last hearing. But unfortunately, hindi na namin natakal yon. But basically, tatakal namin sa susunod na yon. Kasi hindi namin alam what happened to the investigation. Nakilala ba ito ng pamilya? Paano yung mga pamilya nito na naghinahanap yung kanilang mga anak o mga kapatid o kaya yung kanilang tatay? Kasi pag nakita mo yung mga pinatay na 66 talaga, tinorture muna bago pinatay nai-ano ko na yun i-opening remarks ko na yun, napakita ko na yung video noon. But yun na nga, hindi na natackle. Ang daming hindi natackle doon sa last hearing because of the time that was given to Jimmy. But of course, important din yung kay Jimmy.
But of course, gusto namin na talagang may collaboration to. Oo. Balikan po natin yung sinasabi nyo kanina. Nagkaroon siya ng recantation October last year, pero yung sulat niya, pinadala niya po, naka-address sa Quad Committee last month lang. Bakit daw po hindi? August. Ngayong August. Ngayong August. Ngayon nga po, ngayong buwang ito mismo. Yes, Pero, Kong Dan, bakit daw po nung nag-recant siya, hindi pa niya sinabay yung sulat mismo? Kahit hindi pa buo yung Quad Committee nun sa Kamara or sa kahit ibang ahensya ng gobyerno, bakit ngayon lang daw po siya nagpadala ng sulat? Sumulat sa NBI. May sulat din siya sa NBI na natanggap din namin. Na kinukwento na nga niya yung nangyari. But of course, siyempre alam mo na, hindi naman magnify yung ginagawa niyang recantation, yung sulat sa NBI, na kinakwento na niya. Siguro, it came to a point na napanood niya yung amin siguro. Somehow, hindi ko na natanong kung paano niya nalaman. But somehow, yung letter na sinulat niya sa amin, doon nag-trigger yung lahat. Siguro, hindi pa rin niya napapanood yung mga hearing na ginagawa sa human rights, sa public order, sa dangerous drugs. Dito lang niya napanood siguro na nabuo yung Quad. So, siguro, naisip niya, ito lang ang paniniwala ko na siguro, na nung mapanood niya, nagkaroon siya ng chance na nagmamatch doon sa kanyang ginawang retraction. Kumbaga parang nagkaroon po siya ng lakas ng loob. O kasi nahanap namin yung Michael Yang Di ba, inano na nga namin, sinumpi na, kinoncept na nga namin Nung una, lamang invitation, 2 invitation yon. So it took us like 2 or 3 weeks. Tapos, nag-Koshokos order. So another week na naman yon. So, nung hindi talaga nagparamdam o whatever, walang sulat o whatever, so, kinontempt na namin si Michael Yang. Siguro, dun niya nakita. Tapos, nabuo yung Quadcom because may interlocking na mga issues na common denominator. Panay Chinese kasi ang common denominator na ginawa yung sa mga lupain ng pinamimili, panay Chinese, yung sa pogo ng mga kriminal. Panay Chinese kaya nga sabi namin, actually, doon kami nakapokus Hindi nga ito sa drugs pero merong drugs So, nag-blow out na lang yung para lumaki na lang yung issue. Oo. Kung nandun po ba sa sulat niya sa inyo, meron pa siyang mga nailagay doon na hindi pa niya naisisiwalat dito sa unang pagharap niya sa komite? Basically, yung mga sinabi niya sa hearing, yun na yung nakalagay so ngayon, nasa pa siya, nasa Bucor pa siya kasi nga, under siya ng jurisdiction ng court, and we're trying to have a jurisdiction over him para at least napo-question din namin siya, natatanong din namin. But unfortunately, we have a process that we have to follow. Oo. Patatandaan natin, nung nagkaroon ng hearing sa Senado before na may kaugnayan po dito kay Jimmy Guban, pati dun sa kaso na kinaharap niya noon, ilang beses siyang na-cite in contempt dahil po dun sa hindi pagkakatugma-tugma ng mga kwento niya noon pa, dati pa yon. So, gaano ba natin tatanggapin ito pong bago niyang pahayag kung even in the past, 'di ba? In the past po nagkaroon na siya ng mga kumbaga nagkaroon na ng question dun sa mga pinahayag niya noon. Basically kasi ang pagsisinungaling niya, hindi ko pa napapanood yung kanyang testimony sa Senate saka sa Congress. Pero according sa mga kwento sa akin ng mga kasamahan ko, yung pagsisinungaling niya na hindi niya tinuturo kung sino talaga yung nagutos sa kanya. So ngayon lumalabas na parang siya under duress during that time that the investigation was going on. Hindi ko alam kung magmamatch yung kay Small at sila sabi ni Small na talagang nagkausap sila tapos at sila Pulong, sila Man, saka sila Michael Yang yung talagang nag-order sa kanya. Which accordingly ay konsehal siya ng Davao City. Well, basically doon matutugma na natin. Kaya yun ang gusto nating malaman kung yung kanyang what you call this, yung hindi naman chismis o kumbaga yung second hand information na hawak niya can be confirmed as truthful as a second hand information. Kasi nga kapag kinonfirm na yon ni Small, mababalidate na lahat yung mga sinabi ni Jimmy. Pero ang isang medyo na ako doon sa sinabi niya na may dumalaw sa kanya na isang reporter. Oo nga po. Si Paul Gutierrez. Akala ko naman hindi totoo yun. Kasi sabi ko, patay ito. Sabi kong ganun. Dahil
kapag dininay ito nung Paul Gutierrez, todas na siya. Tapos na, istorya. Pero, well, basically, dinalaw siya ni Paul Gutierrez. According to Paul Gutierrez, dinalaw daw. So, well, hanggang doon lang. Pero at least, nagkaroon ng parang some cloud of parang reality na talagang dumalaw nga. Pero yung pinag-usapan, that has to be confirmed by somebody else. For example, yung sino ba yung sinasabi niya na what do you call this, yung employee ng Blue Ribbon Committee. Kung mako-confirm yun, na dumating talaga doon at nadinig yung usapan, basically, yun, talagang mako-confirm natin na totoo yung sinasabi ni Jimmy. Opo. So, Congressman, kailan po ulit ang inyong next hearing po, sir? Sir, mga ano po yan, mga Wednesday o Thursday. Mamaya po, mag-meeting po yung WAD leadership para at least malaman po namin ano yung mga issue na we need to tackle first. Kasi nga, yung na-overpower kami nung kay Jimmy, so babalik kami doon sa bang issue na more, well, same as important as that of Jimmy. Kasi nga, drugs yun. So, we will try to go back to sa mga criminal elements muna ng Pogo. So, kayo po mismo, Kong Dan, ano ang assessment mo dito dito kay Jimmy Guban na ito? Ano ho ang inyo pong pagtrato po sa kanya ngayon? Sa ngayon, ano po ang inyo masasabi po sa kanya, sa kanyang unang pagharap? Ako, I am giving him the benefit of the doubt, kasi unfortunately, during the hearing nung sa Senado sa Congress, hindi ako congressman noon mayor ako Kaya hindi ko masyadong na subaybayan yung hearing na yun. I'm trying to find out yung hearing at mapanood ko para mabalansi ko. But kung mapapagtugma niya yung small at yung validation ng employee, I think masasabi natin na mga 80% medyo maniniwala na tayo sa kanya. But of course, yung sinasabi niya kasi na under duress siya during that time, may somehow doubt ako at meron ding naniniwala ako somehow sa kanya. 50-50 pa ako doon. But siyempre, hindi mo naman pwede ibaliwala, Ted, yung pagsulat niya sa amin Kasi nga, especially nung mabanggit niya yung Michael Yang. Opo. At tapos meron pa siyang binabanggit nire-review ko yung ano namin Meron siyang binabanggit nung nasa Manila City Jail sila. Mayroon siya nakausap na nagtatrabaho kay Michael Yang. So yun yung tipong kailangan nating to dig deeper. Opo. Pero sa inyo pong muna ngayong paunang assessment, yung kanyang kwento ay walang direktamenteng ugnayan o relasyon o maaring pagtukoy sa mga pangunahing individual na nababanggit po dito, si Congressman Paulo, si Attorney Carpio at maging kay Michael Yang. Kasi kaninyo, kwento lang, sinabihan lang naman siya noong mga taong gaya ni Gutierrez, ni Small, yung konsehal ng Davao, si Gutierrez, tama ba si Gutierrez? Yes, yes. Yung Antiporda nabanggit din po. Hindi kasi si Antiporda sabi parang under si Paul Gutierrez ni Benny Antiporda. So medyo lumayo na, pero tingnan natin kung paano may didikit 'yon. Kung base doon sa mga maiimbitahan natin sa susunod. But of course, siyempre, alam mo, mga hearsay yan that need to be validated. But hanggang hindi natin nadidinig yung testimony ng iba, hanggang ngayon, nakahangyan. Opo. Pero ito hong si Jimmy Guban, ano ho ba ang inyo pong pakikipag-usap sa kanya sa usapin po ng paglalahad na ng lahat ng kanya supposed to be po nalalaman? Kasi ang iba po na nagmamasid rito, nag-oobserba at nanonood, ay nagsasabi, yung iba nga po, pati si Senator Bato de la Rosa, na doon sa pagpayag ng komite na para baga siyang nagtalumpati ng wala man lang pong nagtanong, nag-follow up direktamente sa kanyang mga sinasabi, tinayaan po ang mahaba niyang tila talumpati, ay para bagang ang dating po sa kanila, dito po sa mga taga Davao, parang planted, yan po ang dating. Hindi, kasi kung madidinig nila yung aming last hearing sa Congress, yung aming organizational meeting, nagkaroon kami ng pamantayan doon. Ang pamantayan namin, kapag merong
resource speaker na magsasalita, let him speak first. Tapos, walang interruption. And even, kung mapapansin mo, lahat ng mga congressman na nagtanong doon, walang nag-interrupt. Kasi nga, naging policy namin, doon sa first hearing, makikita naman yan sa video na sinabi namin doon na walang mag-interrupt kapag may nagsasalita. Unless na matapos, saka lang tayo magtanong ng question. So, basically, yung nangyari sa amin doon, sinunod namin yung pamantayan namin. Otherwise, you will be reminded by the chairman not to interrupt our resource person. Especially yun yung binabasa niya yung kanyang yung kanyang affidavit. Kasi yung mga tinura niya sa pagsasalita niya form part of the affidavit eh. Ngayon kung magi-interrupt kami, kasi katulad ko, nung nakikinig ako, first time ko kasi nadinig yun Ted DJ hindi ko pa kasi na-encounter yung story ni Jimmy Guban So I wanted to hear everything. Ngayon kung may magi-interrupt na iba, ako I will object on that because we have decided on our prior meeting that nobody will interrupt the resource person and those who are interpolating. Okay, sige po. So, kailan kayo magdidesisyon po, Kong, sa mga iimbitahin sa next hearing po ninyo? So far, doon ba sa, automatic ba yun sa mga binanggit na si Congressman Paulo, Attorney Carpio? Automatic ba ho yun na iimbitahan po? Hindi pa? Hindi pa po. Mamaya siguro, we will finalize yung mga iimbitahan. Basically, we will try to prioritize siguro yung hindi na-tackle kasi nakakahiya din dun sa mga ibang congressman that they have the issue about yung equally important matter Opo. Sabi nga namin nung nagkatapos ng meeting na hindi na na-topic yung ganito, nakakahiya din sa mga resource person. So sabi ko nga, sige, i-prioritize natin yun. Kung kakasya pa yung kay Jimmy, ipasok din natin. But of course, napaka-importante nung kay Jimmy. But sabi ko nga, pero kailangan yung mga iimbitahan natin is magko-collaborate doon sa mga sinasabi niyan. Otherwise, walang saysay yung ating yung magiging hearing kay Jimmy. Opo. Di ho ba ang issue dito yung smuggling gamit ang magnetic lifter para ho pagsidla ng shabu? Yes, sir. Oo, yun po. So, dati po... Ay, saka hindi lang po yun, kasi mayroon siyang binabanggit doon that chinek ko yung news noong 2018, meron siyang binabanggit na 2,000 containers na nawawala, 22 shipments. So, meron ako nabasa na isang noong 2018, October ata yun, 600 containers talagang nawala doon sa Tapos meron pa ako isang nabasa na 200 containers din nawala. So basically, yung mga containers na sinasabi niya na nawawala, nagmamatch dun sa news. And siguro, this can be confirmed by the custom pag inimbitahan namin. Pero kasi isipin mo meron ding nasunog noon during that time. Meron siya sinasabi na nasunog na sinunog intentionally. So yun ang gusto natin malaman kung ano yung mga bagay na nasunog doon. Opo. Pero maliban doon, yung magnetic lifter na ito, na dati na pong naimbestigahan nga ng both houses, inyo hong ipapakuha ang mga records nito? I hope na pwede pa natin malaman kung ilan pa yung mga dokumento na available sa custom para makita natin kung magmamatch doon sa sinasabi ni Jimmy. Pero yung kasi basically alam naman natin na may pumasok talaga na magnetic lifter at meron talaga nakitang shabu. Doon pa lamang sufficient na yun, I think. Opo. Dalawa ho kasi itong magnetic lifter na issue. Yung actual po na nahuli, dito po sa Pantalan at saka po yung doon sa Cavite na wala ng laman. Correct. Opo, di ho ba? Opo. Ano ba kwento ho dito ni Mr. Guban? Naikwento niya ba? Kasi napanood ko yung portion ng kanyang salaysay. Nakwento niya ba sino ho talaga ang nagpa-release sa Bureau of Customs at that time nitong magnetic lifter na nakuhanan po ng shabu kasi dumadaan ito sa x-ray at sa halip nga po na red na-clear ka agad ito. Nabanggit niya ba kung sino talaga ang responsable doon sa loob ng customs? Well, ang sinasabi niya, itinawag sa kanya ni Asierto yun, na may papasok na ganong kargamento na shipment. So, basically, sinasabi niya, ang kausap nga niya, si Small.
na sinasabi sa kanya, paluwag, luwagan mo yan. Dahil yan, kay Hans yan, kay Pulong yan, kay Michael Yang yan. So yun na sinasabi niya na kaya niluluwagan niya. But of course, hindi lang yung magnetic lifter yan. Ted, kasi nga sinasabi niya merong almost 2,000 na containers ang nawawala. So basically, hindi lamang yon. But of course, ang binabanggit nung konsihal yung mga tao na yon. So yun ang dapat nating malaman. Okay. Sige po. Kasi nga din, kako, kung talagang gusto ninyo mag-backtrack din dito, maganda rin nga siguro na maimbitahan nyo at that time para to corroborate his statement na ito'y pinalusot dahil po sa isang tawag, yung mismong tao na in charge dito po sa supposed to be X-ray clearance. Kasi meron diyang isang ahensya na sila ang nagka-classify sa mga kargamento. Yes. Di ba? Kung dadaan ka ba. Actually, sinabi yun, Ted. Ang sinabi niya doon, matatawa ka eh. Kasi meron daw iba-ibang unit yan, ahensya na dinadaanan, pero binabayaran 50, may binabayaran 30, may binabayaran 20. So yung sinasabing mong yun, lumabas yun. So, basically, siguro dapat din natin mapatawag yun. Kung sino-sino yung mga ahensyang dinadaanan bago magkaroon ng green light. Opo. Anyway, sige po. So ano ho ang inyong reaksyon, masasabi po, Congressman Dan, sa statement po ni Senator Bato na siya'y magpapatawag din, maghahain siya ng resolusyon sa Senado and siya nananalangin po na suportahan siya ng kanyang mga kapwa-senador at leadership ng Senado para magkaroon ng sariling investigasyon tungkol sa isyong ito at ipapatawag din po si Mr. Guban. Maganda po yun para at least both houses ang nag-iimbestiga na at makita natin. Kasi mapapakikita natin yung kung papaano magkakaroon ng palitan ng tanungan at sagutan si Mr. Jimmy Guban at si Senator Bato. Kasi basically kami din kahit si Jimmy Guban pumunta sa amin, sabi may doubts kami. Hindi naman kami para sabihin na naniniwala na kami sa iyo, ba't kami basta-basta maniniwala sa iyo na sumulat ka lang sa amin, paniniwalaan ka na namin. Nagsinungaling ka na nga nun paano pa to, baka magsinungaling ka uli. So, makatulong siya sa amin para malaman natin to ferret out the truth. Baka mamaya makita niya na nagsisinungaling pala. So better for all of us para at least walang sumasabit na tinuturo niya. Okay, sige po. So kami po'y muling makikipag-ugnayan kasi nga ito po'y developing story at nakamasid po tayong lahat dito sa inyong ginagawang investigasyon, Congressman Dan. Salamat sa panahon po, sir. Thank you, Ted. Saka DJ, mabuhay kayo. At maraming salamat sa pagkakataon. Opo, thank you. Si Congressman Dan Fernandez po, ang chairperson ng House Committee on Public Order. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, napanood na po natin ang full interview dito kay Congressman Dan Fernandez. Ayan, maraming salamat pala sa News 5 courtesy po sa video nyo po, courtesy po. Maraming salamat po for lang po ito, for informative purposes only. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sa ngayon ho mga ka-action, ang masasabi lang po natin maging pantay din po tayo. So gaya ng sabi ni Congressman Dan Fernandez, nasa 50-50 pa rin tayo. 50-50 pa rin tayo mga ka-action, So mas mahalaga ho talaga na mapakinggan po natin ang mga nabanggit o mga na-involved dito sa illegal shipment na ito na sinabi ni Jimmy Guban at nang sa ganun mapakinggan po natin ang side nila, lalong-lalo na nadadawit ang pangalan ni Congressman Pulong at ni Man Scarpio at ang iba pa, So sana makadalo po sila sa susunod na mga hearing ng Kongreso. Tayo naman po ay patas lang po, pakinggan po natin, hindi naman po natin sila talagang hinahatulan, di ba? Kaya nga po bigyan sila ng panahon, ini-invite sila para makadalo sa hearing para masagot ang nasabing aligasyon. Kasi kung hindi sila a-attend, hindi po ito matapos. Patuloy po ito na mag-iimbestiga, di ba? Kaya marapat lamang po doon sa mga nabanggit o na-involved. So, kung ipapatawag po kayo, mag-attend po kayo. Nasa ganun, mapakinggan po ng lahat ng Pilipino, di ba? Para patas po, hindi naman po pwede na sagutin nyo lang na sagutin, hindi sa hearing. Diyan lang kayo sa social media kung
kung ano-ano ang sasabihin. Mas maganda po yung mag face to face po kayo para mapakinggan po namin kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping Nogi, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Have a good day, everyone. We're beautiful.